Hinirama ng bagyong Yolanda ang malaking bahagi ng lalawigan ng Samar. Hindi pa rin nawawala ang pag-asang muling sisigla ang turismo sa naturang lugar. Mula sa bayan ng Marabot, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, napakahirap na timplahin ng panahon dito sa may lalawigan ng Samar. Kapag bumuhos ang ulan ay parang bumabagyo, pero kapag sumikat naman ang araw ay litaw na litaw ang matingkad na kulay asul ng dagat. At sa kabila ng pananalasa ng bagyong Yolanda ay umaasa mga taga rito na aarangkada muli ang kanilang turismo. Sa mga lumipas na araw, larawan ng gutom at paghihikahos ang bayan ng Marabot sa Samar. Pero kung tatahakin ang daan papunta sa pinakadulong bahagi ng lalawigan, sa kanang bahagi ng kalsada, matatanaw ang pag-asang mag-aahon daw muli sa sinalantang bayan. Mga batong sintaas ng gusali, tila umusbong sa ibabaw ng tubig, inuukit ng mga alon bago humampas sa pampang, gininto ang buhangin, hanging sariwa, kumikinang na dagat. Yung pinakapuhunan ng Marabot ay yung mga rock islands, yung rock islets. Yung buhangin namin dito sa Marabot, nagkakaroon din ng komparasyon doon sa Boracay. Umaga ng Biyernes, 8 ng Nobyembre, sa pagdating ng bagyong Yolanda, nagnitnit ang dagat. Saksi ang service crew na si John nang halos lamunin daw ng tubig ang kalahati ng main building ng resort na ito sa Marabot. Marami po yung alon, pero hindi masyado malaki. Pero yung pinakamalaki na po, yung pinakalast kasi umabot na po talaga sa second floor. Pwede na po namin itali yung katawan namin kahit sa anong puno po na pwede talian namin para hindi po kayo madala ng alon. Nakatiwangwang ngayon ang resort, pero nagsisilbing barracks ng mga humanitarian group na isa-isang nagdaratingan sa lugar. Wala pang linaw kung kailan babalik sa normal ang operasyon. Ano kahirap yung linisin? Masyadong mahirap po sir kasi hindi naman kayo marami dito na naglilinis. Dito po sir, umasa lang po kami sa relief goods. Pag may relief, pupunta kami. Taong 2004 nang simulan daw ng bayan ng Marabot ang puspusang kampanya para sa turismo. Aminado ang lokal na pamahalaan, hindi pa lubusang napupukaw ng kanilang bayan ang atensyon ng mga turista. Noong isang taon, may ilang libong local at foreign tourists din naman daw na bumisita sa Marabot. Matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda, muling dumagsa ang mga banyaga. Pero hindi para mamasyal, kundi para kumalinga. Underdeveloping pa lang, dumapo naman si Yolanda, back to one naman kami. Sino nga raw ba ang mag-aakalang higit pa sa nagliparang yero at nabuwal na puno? Pamumuhay ang winasak ng hindi pangkaraniwang unos. Pero kung ang sumpong ng kalikasan sadyang walang makakapigil, hindi rin daw hihinto ang Marabot. 10 ng iba pang bayang nilugmok ng masamang panahon sa pananalig na ang dagat at langit ay napanatag na rin. Balibalita na rin natin ngayong araw matapos yung paglilibot sa ilang mga bahagi nitong lalawigan ng Samar ay dumating din ang Kapuso Foundation, mga kasama natin dyan dito sa may bayan ng Marabot para mamigay ng mga relief goods para sa mga kababayan natin doon. At umabot sa 1,400 na families ang nabigyan ng tulong at iba pa raw dyan yung mga clusters na pinuntahan sa iba't ibang mga barangay nitong Kapuso Foundation. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.